Worship. Presensya mo, babalik sa iyong salita. Babalik ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Babalik sa presensya mo, babalik sa iyong salita. Tulad ng isang isa, naging mahal sa'yo. Babalik sa presensya mo, babalik sa iyong salita. Babalik ang sikreto ko,
to humble ourselves before you, God. Dahil wala kami kung wala ka, Panginoon. Salamat o Diyos. Wala nang ibang pupurihan pa. Wala nang ibang sasambahin pa, Panginoon. Patawarin niyo po kami kung meron kami ibang sinasamba, O Diyos. Lord, cleanse our hearts, O God, and our minds, Panginoon. We pray, Lord, that you correct our motives, O God, our intentions, Lord. Let our desire be aligned to yours, O God. Let our heart, Panginoon, be like your heartbeat, O Lord. May we have godly desires, O God. Let your will be done in our lives, O Lord. Continue to intervene, O God. Mangialam ka, Lord, sa buhay namin, sa buhay ng bawat isa, Lord God. For every decision that we have, Lord, we pray, Lord, that let your will be done. And so, Lord, we surrender our plans, O God. We surrender our lives to you, Lord. We surrender everything to you, Panginoon. And Lord, as we surrender, Panginoon, help us, Lord, to fix our eyes on you alone, God. To set our hearts on you alone, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. This morning, Lord God, fill us, Lord God, this place. Fill us, Lord, with your presence, with your spirit, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. We give back all the glory, honor, and praises to you, Lord. In the mighty name of Jesus, that every God's people say, Amen and Amen. Let's all remain standing. Tayo po muna tayo. Nakapag-worship and praise po ba talaga tayo kay Lord? Kapatid, huwag po tayo maalis sa lugar na ito na hindi po natin naapurihan ng Panginoon. May I request everyone to let us give a 1-minute clap offering to the Lord. Yung pinakamalakas, pinaka-the best na pagpapakita. Praise the name of our God. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat, Lord. Hallelujah. Come on, give your best clap offering to your Savior, to your Creator, to your Redeemer. Hallelujah. Salamat, Lord. Maraming salamat, Lord. You are here once again. Father, grace, Father, love. Maraming salamat, Lord. Lord, you deserve all of this. You deserve all the glory, all the honor, all the adoration. Salamat, po, Ama. Thank you, Lord. Maraming salamat. Kayo lamang po ang aking itataas sa lugar nito, Lord God. Wala na pong iba. Salamat. Panginoon, kung wala po yung presensya mo, wala pong kwenta ang aming ginagawa sa lugar na ito. Kami po'y nag-iingay lamang, nag-i-event lamang. That's why we ask for your mighty presence to sweep this place, O Lord God. Saturate this place and the heart of your people right now. Father, embrace us this morning. We want to experience you, encounter you, Lord, in another level. Lord, it's not about the instrument, the song, but it's about our heart of worship. Lord, itinutuon po namin ang aming focus, ang aming puso, ang aming kaisipan sa inyo ngayong umagang ito. Lord, we open our hearts, we open our mind for your word. Kayo po ang patuloy na mag-transform sa bawat isa sa amin ngayong umagang ito. At ang panalangin po namin, Lord, na ang aming mga papuri, ang aming mga handog ay maging katanggap-tanggap sa inyo pong harapan. Lord, let not my flesh speak this morning, but kayo po, Holy Spirit, ang aming dakilang tagapagturo. May your voice be heard, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
about later. God is good. And all the time. Sige po, we can all be seated, get our handouts, and let us focus sa word po ni Lord sa atin this morning. Are you ready to listen for the word of God? Binibigyan ko po kayo ng license na kurutin ang katabi mo kapag siya ay matutulog or natutulog. Okay? Pakikurot po. Okay. Praise God. Madalas, narinig po natin sa mga pastor, sa mga tao na nagpapatanggap sa atin, no, nag-share about Jesus. Lagi po nilang invitation sa atin is, let us accept Jesus in our lives. Diba? Nung kayo po ay na-born again, na-invite, napatanggap, no? Ang lagi po natin naririnig is that tanggapin nyo si Jesus sa inyong buhay. Tama po ba? Pero alam niyo po ba that there is another invitation si Lord sa ating buhay? Okay? And that is to follow Him. No? Hindi po ito to join our religion, but to enter a relationship with our God. Amen? At yung relationship po na yun yung magta-transform sa bawat aspeto ng ating buhay. Marami po tao ngayon nagsasabi that I believe in Jesus. Sino po dito yung naniniwala sa ating Panginoong Yesus? But I say to you, kakaunti ang mga totoo nagpa-follow sa ating Panginoon. Meron pong malaking difference ang pagiging fan ni Jesus at ang pagiging follower ni Jesus. Ikaw ba ay fan, tagahanga lamang, or follower of our Lord Jesus Christ? Matthew 4:19, sabi po, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. In English, Jesus said to them, come with me and be my disciples. Then I will teach you how to catch people instead of fish. So ito po yung nag-start na ng public ministry ang ating Panginoon. At tinawag niya yung mga ordinary fishermen, sina Peter at ang kanyang kapatid na si Andrew, so that they will leave their nets, para po sila ay mag-follow sa ating Panginoon. So, they left the familiar to follow the unfamiliar. Kasi all throughout their life, tumanda na sila, yun na ang alam nilang gawin. To fish for fish. Okay? To catch fish. Pero here, Jesus telling them, sumunod kayo sa akin, and I will teach you how to catch people. Diba? Kung ikaw ang ordinary fisherman, siguro tatanungin mo, paano ako makakabigwit ng tao? Diba? But, yun po yung ginawa nila. They followed when they heard the voice of our God. No? So, yung sinasabi po natin dito is that tayo po ay dapat na follower. Hindi lamang po tayo basta naniniwala at tagahanga. Hindi lang po tayo basta fan. Amen po ba? And sabi pa po ng Matthew 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagdanais sumunod sa akin, ay kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. So here, Jesus is predicting His suffering and death. So kausap niya po yung kanyang mga disciples, ini-explain niya ano ba ang dapat, o ano ang cost, ano ang kabayaran para ikaw ay talagang masabing disciple of our Lord Jesus Christ. So sabi niya dito, kailangan itakwil mo ang iyong sarili. Pasanin mo ang iyong krus
at sumunod sa Kanya. Anong ibig sabihin nun, Ate Wilma? It means dying to self. Hindi mo na uunahin yung agenda mo, sarili mong goal. Ang uunahin mo yung agenda ng tumawag sa'yo. Amen po ba? Isasantabi mo yung comfort mo, no? Isasantabi mo muna yung mga, kumbaga, hindi naman kalayawan, pero yung mas, kumbaga, para tayo ay mapabuti, parang ganon. No? Yung comfort ng ating mga sarili. Amen po ba? And tinatawag po tayong magtiwala sa ating Panginoon. No? Alam niyo po, salvation is free because someone paid it for us. No? Binayaran po ng ating Panginoong Jesus ang ating salvation, kaya libre na lang pagdating sa atin. Pero pag sinabing disciple ka, it will cost you everything. Meron kang kailangan talikuran, meron kang kailangan bitawan, para po tayo ay makasunod kay Lord. 100%. Amen? Kaya po nung tinawag tayo ng Panginoon, no, come, follow me, hindi po siya nag-o-offer ng basta comfort lang, basta blessing lang. No? He was offering a calling, a purpose sa ating buhay. Sabi ng John 15:16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo, sabi ng Panginoon. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Today, my brothers and sisters, tumatawag po ang ating Panginoon. Not to join a religion, not to be just religious and to do some routine, rituals, but tinatawag po tayo ng Panginoon ngayon into a deeper relationship and obedience sa Kanya. Kapatid, are you going to follow? When you hear the voice of God, pagmamatigasin mo ba ang iyong puso? Or susunod ka sa ating Panginoon? There's an illustration by Pastor John na nakita ko po as I scroll through the internet. Ang title ng kanyang illustration is The Car of Life. No? Sabi niya ganyan, imagine that a car ay ang iyong buhay. Okay? So yung car, no? Sabi niya ganyan, many people treat Jesus, no? For some people, si Jesus ay nasa loob ng trunk. Pag sinabing trunk, yun nandun sa likod. Kung meron kang sedan, yun yung mga lagayan ng gamit, nasa likod. Okay? Sabi niya, tinatago natin si Jesus doon sa trunk. No? For some people. And then kapag merong emergency, doon natin siya inilalabas. No, when trouble comes, binubuksan ho natin yung likuran ng sasakyan, inilalabas ang ating Panginoong Yesus para i-resolve ang ating mga problema. No? And you will say, Lord, help me. Meron naman pong ibang tao that Jesus is in the back seat. Nandoon sa pangalawa o sa pangatlong seat ng iyong sasakyan. Okay? They want them inside their life, pero ayaw nila siyang makialam sa buhay nila. No? They don't want Him to interfere. They don't want Him to say anything, to touch anything. Basta nandun lang siya sa buhay nila. Nandun siya sa backseat. Amen? They want His presence, they want His comfort, no? But not His direction. Pangatlo, some people move Jesus to the front passenger seat. Now they start talking to Him, asking for advice. But sila pa din ang may hawak ng manubela.
They decide kung saan nila gustong pumunta. They decide kung ano ang gusto nilang gawin sa kanilang buhay. And last, and this is what true disciple is. Ito yung kapag si Jesus na ang nakaupo doon sa driver's seat. Ibinigay mo na yung susi ng kotse at sinabi mo sa Panginoon, Lord, kayo na po ang bahala. I will go where you will go. I will stay where you will stay. Kapatid, nasaan po si Jesus sa buhay mo? Nasa loob ng trunk? Nasa backseat? Nasa front passenger seat? O siya ba ang nagdadrive na susunod sa ating buhay? Kapatid, kung wala po sa driver's seat ang ating Panginoon, hindi ka pa po disciple ni Jesus. Kasi ikaw pa nasusunod eh. He is not yet your Lord. He is not yet your Master. Pwede pong taga-comfort mo siya, taga-bless mo siya, taga-provide mo siya, taga-pagligtas mo siya. But I can tell you, hindi mo ba siya ginawang Panginoon ng buhay mo? That's why, hindi lamang po accept ang invitation ng ating Panginoon, but He is telling us this morning, come and follow me. Come and follow me. Ang title po ng mensahe natin ngayong umagang ito is Abide in God. Abiding in God. Okay. Titignan po natin yung istorya sa Genesis 26. This is a story ng isang tao na talagang sumunod sa Panginoon. Okay. So, ready na po ba tayo? Amen? Nakakasunod pa po ba? Okay. So, Ate Wilma, anong ibig sabihin ng salitang abide or abiding in God or abiding in Christ? Kung narinig niyo na po yan, ang salitang yan. Okay? Ang ibig sabihin po ng abide, okay, is meron kang continuous connection sa ating Panginoon. Okay? You are, nag-i-stay ka, nagre-remain ka sa piling ng ating Panginoon. Okay? So, ang ibig pong sabihin niya, hindi ka humihiwalay kay Lord. Nakakasunod po. Another meaning ng pagiging, ng abiding is pagiging dependent sa ating Panginoon. Okay? Hindi na lamang sa sarili mong lakas, hindi na lamang sa sarili mong galing, diskarte at talino ka sumasandal, kung hindi sa Panginoon. Sa kanyang mga salita, sa kanyang guidance at instruction. Okay, that is the meaning of abiding in Christ. And of course, you have that close relationship sa Panginoon. No? It is deep and it is trusting. Hindi lang mababaw, no, na pagkakilala sa Panginoon, kung hindi ito'y lumalalim at lumalagong pagkakilala sa Panginoon. Okay. And lastly is that you trust and believe completely in God. No? Siya lang po yung tanging paraan. Amen po ba? Para po tayo ay makapamuhay doon sa life na kalugod-lugod sa Kanya. Kumbaga kapatid, hindi lamang po parang kaning nakadikit ka kay Lord. Kung hindi mighty band ka, naka-super glue ka pa. Yun po ang ibig sabihin ng abide. Andiyan pa ka na kang kahit gaano ka ihiwalay sa Panginoon, eh hindi ka nakakalas. That is the meaning of abiding. Nakakasunod po? Sabi po ng Psalm 1:3, kapag daw ikaw ay nag-aabay, nananatili, hindi humihiwalay sa Panginoon, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Inihalin tulad po ang mga nananatili sa ating Panginoon sa isang puno na nasa tabi ng batisan. Hindi nalalanta ang mga dahon. Ito ay laging sariwa because you have the source of life.
No? Ikaw ay nakaugat, nakakonekta sa Diyos na nakakapagbigay ng lahat ng iyong pangangailangan. All the nutrients, lahat ng kailangan ng puso mo, ng spirito mo, matatagpuan mo sa ating Panginoon. Yun po ang ibig sabihin when you abide. No? So, tingnan po natin yung Genesis 26. This is the story of Isaac. Okay, anak ni Abraham. Last 2 weeks, pinag-usapan po natin ang tatay niya. Ngayon, pag-usapan natin ang kanyang anak, the promised son, no? Si Isaac. Sa tagpupong ito, sa Genesis 26, patay na si Abraham. Sa Genesis 25, doon sinabi na namatay na siya. No? And sa Genesis 26, meron na naman pong taggutom. Sabi ko sa inyo, uso ang taggutom sa Old Testament. Okay? So, kagaya nung panahon ni Abraham, meron na naman pong taggutom dito sa tagpong ito, sa chapter na ito. No? So, Isaac, dahil napatay ng kanyang ama, siya na po ang head ng kanilang pamilya. No? He is now the head of the family at ang Diyos ay nakikipag-usap ng diretsyo sa kanya. Dati, nung hindi pa patay si Abraham, ang kinakausap ng Diyos ay si Abraham. Dahil namatay na si Abraham, the Lord now is speaking directly to Isaac. Okay? And ito po ang utos ng Panginoon. Kung babasahin natin sa chapter 1, sabi ganyan, tulad na nangyari nung panahon ni Abraham, nagkaroon niya ng tagutom sa lupain ng Kanaan. This is the promised land. Kaya nakarating si Isaac sa Gerar. No? Sakop yun ni Abimelech, hari ng mga Filisteo or Philistines. Nagpakita si Yahweh kay Isaac. Kapatid, nagpakita si Lord on a human form. Hindi po ito basta na naginip lang siya. No? Talagang nagpakita ang Diyos sa kanya. Paano ang itsura ng Diyos? Hindi po sinabi ng Bible. Pero ang sinabi, nagpakita si Yahweh kay Isaac. At nagsabi, huwag kang pupunta sa Ehipto. Manirahan ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Dito ka muna, sasamahan kita at pagpapalain. Amen? Yun po yung masarap na pangako ng Diyos. Sasamahan kita at pagpapalain. Ibibigay ko sa iyo ang lahat, sa iyo at sa iyong lahi ang buong lupain ito, tulad ng aking ipinangako sa iyong amang si Abraham. Paparamihin kong gaya ng mga bituin sa kalangitan ng iyong lahi, at lahat ng lupain ito ay ibibigay ko sa kanila. At hihilingin sa akin ng lahat ng bansa sa daigdig na sila'y pagpalain ko tulad ng ginagawa ko sa inyong lahi. Pagpapalain kita dahil kay Abraham, sapagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos. Doon nga tumira si Isaac sa Gerar. Amen? Kapatid, we need God every moment ng ating buhay. Naniniwala po ba kayo? Kasi lahat ng kailangan mo, only God can supply. The peace, the provision, and the purpose of your life. Pag inabandon po natin si Lord, for sure, we will feel empty, we will feel dry, at talagang tayo'y magiging talunan. Amen? Kaya ang point number 1 po natin is that stay where God placed you. Sabi ni Lord kay Isaac, huwag kang pupunta ng Egypt. You stay in Gerar. Okay? Kasi, I will be with you and I will bless you. Amen? So, yung famine po dito, it represents testing. No? Parang tagtuyot, taggutom. Napaka-seldom ang makain. Hirap na hirap sila. Okay? Ito po yung, pag yung resources mo, konting-konti na lang or negative na. Tapos yung faith mo parang pababa na ng pababa. Parang spaghetti pababa ng pababa. Amen? Minsan po, dumadaan tayo sa famine. Amen? Naranasan niyo na po ba yun? Parang nasa famine ka.
And then you're asking, Lord, kailan po ba kaya matatapos ito? No? And dito po sa storya, yung Egypt, it represents human solution. Kasi naisip ni Isaac, punta na lang ako sa Egypt. Diba? Kung titignan po ninyo doon sa time ni Joseph, mayaman talaga ang Egypt. Diba? Doon nagpupunta yung mga tao para bumili ng pagkain. No? So, naisip niya, stable country to, baka meron silang source na pwede niyang pagkuhanan, no? Para hindi na sila magutom. So, it represents human solution. No? Pero alam niyo kapatid, anong kailangan mo in times of famine? Hindi mo kailangan ng relocation. Ang kailangan mo, revelation from God. Amen? Hindi mo kailangan ng relocation. Kailangan mo revelation from God about your situation. Paano mo yan masosolve? Amen? Kasi pag nireveal ni Lord sa'yo kung ano dapat mong gawin, sure ball yun, success. Pag may inuutos si Lord, sure po yun na merong resulta. Diba sabi po ng Jeremiah, yung plano mo para sa iyo is to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Kaya po pag may iniutos si Lord, stay, sabi niya, huwag kang aalis dyan. Stay put ka lang. Diba, minsan para tayong bata eh. Babe! Pero ang likot-likot natin. Saan tayo umahanap ng solusyon, ng makakapuno sa buhay po natin? Amo ng muntaking wrong relationship. Amo nang i-fill in maybe mo with a lot of material things. But it doesn't satisfy. Tama po ba? Agad siyang naluluma. May bago kang gamit ngayon, ang saya mo 1 week lang, may expiration. May bago kang sasakyan, pwede 1 month, 2 months, tapos sasakit na yung ulo mo kasi magmamanti ka na. Kasi hindi fully paid in cash. Amen? Sabi ni Lord kay Isaac, stay. Stay where I place you. Stay under my promise and stay close to me, sabi ni Lord. Kasi dito po sa mga unang verses na ito, inulit ng Panginoon yung pangako niya kay Abraham. Inulit niyang sabihin kay Isaac. Dahil namatay na si tatay niya, so yung promise sa kanya na naipasa. Sabi ni Lord, pagpapalain kita at ang iyong lahi. Maiigit sa'yo ang mga ibang lahi. Tatanungin nila. Okay? Gugustuhin nila na maging Diyos din nila. Yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen. Kaya po ang number 1 dito is stay where God placed you. Amen. Alam niyo po, when life feels dry, parang empty, parang stuck up ka, hindi ka umuusad. Don't quit church. Madalas, pag may problema, may famine sa buhay, ang una-unang kinikwit is the presence of God. Ang una-unang tinatalikuran si Lord. Ang una-unang iniiwanan yung mga taong pwedeng mag-pray, mag-encourage sa atin. Parang baliktad. Baliktad. Amen? Don't stop praying. Tama po ba? Huwag kang tumigil maglingkod sa Panginoon. Habang sasakit, dapat lalo kang luluhod, dapat lalo kang mag-humble kang Lord, lalo kang lalapit kang Lord. Amen? Kasi siya lang ang makakasolve ng problema po natin. Amen? When finances are low, when relationships are messed up, parang natetest yung pagsasama ninyong mag-asawa, ninyong magpapamilya. No? When prayer seems unanswered, parang hindi tumatago sa bubungan. Stay where God placed you. Mag-remain ka kay Lord, kapatid.
Amen? Sometimes po, the greatest test of faith is not living for something new, but staying where God said stay. Diyan po tayo minsan natetesting. Amen? The presence of God, kapatid, is more powerful than the famine around us. Amen? Sabi ng John 15:5, those who remain in me, and I in them, will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Bakit ka umaalis sa Diyos? Kung alam mo na ang verse na ito. Sabi niya, kung hiwalay ka sa akin, wala kang magagawa. Hindi ba foolishness ang humiwalay sa Panginoon? Kung palang sinasabi ng Lord na kung wala siya sa buhay mo ay wala kang magagawa, ba't mo iniwan si Lord? Ba't ka lumalayo kay Lord? Pakisabi sa katabi mo, stay. Stay. Amen? Stay. Pangalawa po, sabi ganyan, so where God leads you. Diba sinabi ni Lord kay Isaac, diyan ka lang sa Gerar, I will be with you and I will bless you. Ito po sa verse 12, sabi ganyan, ng taong iyon, no, doon sa year of that famine, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar at makasamdaang ibayo ang kanyang inani kaysa sa kanyang itinanim. Pinagpala siya ni Yahweh. Patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan at siya'y naging napaka-yaman. Hallelujah! In times of famine, ikaw ay naging napakayaman? Hindi mo ba divine favor yun? Amen? Naranasan niyo na po ba yun during the pandemic? Imbis na ma-down ka, parang ikaw ay pinagpala pa ng Lord? Amen? That is how God can bless us. No? Ang sabi ganyan, Isaac planted crops. May ginawa naman effort si Isaac eh. Diba? Ginawa niya yung assignment niya. Nagtrabaho siya. Kasi trabaho noon, farmer eh. Agriculture. Nag-aalaga ng hayop, nagtatanim. Okay? So, ginawa niya yung assignment niya. Nag-work siya. Hindi naman siya naging tamad. Pero tignan niyo po yung sinabi ng verse. Nag-rip siya. Okay? Umani siya 100 times. Bakit? Because the Lord blessed him. Kapatid, bakit ka dapat mag-abide sa Lord? Kasi isang pabor lang ng Panginoon, it can already secure your future. Isang break lang, isang opportunity lang, isang pagpapalang matindi lang from the Lord. Sabi niya, ang kanyang kabuhayan ay lumago ng lumago at siya'y naging napakayaman. Amen? Kaya po kapatid, hindi po gusto ng Panginoon na tayo ay nasa kahirapan. Si Isaac, pinagyaman ng Panginoon. Walang limit na sinabi. Ang sabi lang, napakayaman. Hindi lang basta mayaman, napakayaman. Because the Lord blessed him. Sabi po ng other verses, hindi po yan nakasama dyan. Unless the Lord builds the house, hindi po ito mai-establish. Ang Lord lang po ang nag-i-establish ng lahat ng ating ginagawa. Amen. Kaya nga po, ang isang prayer po natin dapat is that, Lord, bless the work of my hands. Kasi kapatid, kahit na nag-work ka, nagsisikap ka, pag wala ang blessing ng Lord sa ginagawa mo, hindi yan tutubo ng napakarami, that it will make a great significance or great changes sa ating buhay.
Biruin mo yun, 100 times. Sino pong gustong umani ng 100 times sa kanyang ibinigay, sa kanyang itinanim? Amen? The Lord bless them. Yun po yung sikreto doon eh. Kapag tatanungin ka nila, bakit napakayaman mo? Bakit napaka-bless mo? Bakit napakasaya mo? Napaka-peaceful mo? Ang tanging sekreto lang ay ang Panginoon. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil nagsipag ka. Amen po ba? It's only the Lord. Yan po yung tatandaan natin. Amen. Isaac obeyed, and God blessed him in the same land where others were starving. Famine eh. Lahat ng nasa paligid mo nagugutom, pero ikaw pinagyaman ka ng Panginoon because He obeyed the instruction of God. Stay. Abide. Remain. Amen. Prosperity, yung kanyang pagiging mayaman, came not because of the place, but because of God's presence. Amen? Ang nagpapayaman ng ating buhay ay ang presensya ng Panginoon. If God is for you, who can be against you? Amen? Wherever God is honored, blessing flows. Kapag in-honor mo ang Panginoon, in any area ng buhay mo, it will be surely blessed. In-honor mo si Lord sa finances mo, inuuna mo siya. Pag sinabing in-honor, inuuna mo siya, sinusunod mo yung kanyang mga instructions about those. Inuuna mo siya sa marriage mo, surely magkakaroon ka ng godly and strong marriage. Inuna mo, in-honor mo si Lord sa family mo, surely God will bless your family. Wherever you honor God, that area will surely be blessed. In-honor mo si Lord sa trabaho mo, as if you are working for the Lord. Sabi ng Bible yun eh, work as if you are not working for human master, but you are working for the Lord. Yun ang ibig sabihin ng pag-honor eh. Pag ginalingan mo, no? Doon sa career mo, doon sa trabaho mo, God will bless you on that area. Amen? Kung saan mo ino-honor, ino-obey, inuuna ang Panginoon, that's the place where you can see God's blessing and provision. Amen? Kaya po, kung saan ka tinanim ng Panginoon, just bloom like a flower. Doon ka mamulaklak, doon ka mag-grow. Amen? Even if others fall, no? God can make you fruitful when you remain faithful. Ulitin ko po yun. God can make you fruitful if you remain faithful. Amen? Point number 3. So yung una, stay. Pangalawa, sow where God leads you. No? And pangatlo, surrender to God's presence. Nung pinagyaman ng Lord si Isaac, nainggit ang mga Pilisteo sa kanya. Ang ginawa po nila, yung well, yung balon, na hinukay yung napagmamayari nila, no? Nilalagyan ng bato tsaka ng mga putik para hindi na magamit. So tuloy, wala nang mainuman yung kanyang mga alagang hayop. Okay, so lumipat siya ng mga una, pangalawa, okay, ganun at ganun ang ginagawa nila. And then pangatlo, hindi na nila ginawa yun. So on the third time, na sila ay naghukay, sila ay gumawa ng well, wala na pong sumira doon sa kanilang ginawa. At ang tinawag po ni Isaac doon sa well na yon ay Rehoboth. Okay? Wala po dyan yun. Basahin niyo po ang Genesis 26. Okay? So nandoon po yun in between those verses after verse 13. Okay? So Rehoboth, ang tinawag niya doon sa
well na yon. Kasi ang ibig sabihin ng Rehoboth is, God made a room for us. No? Amen? So, sabi dito, sa tagpo ng verse 23, umalis na si Isaac. Kasi sobrang yaman na niya, natakot na yung mga Filisteo sa kanya, nainggit na sila. So sabi niya, umalis si Isaac at nagpunta na sa Beersheba. Nang gabi niyon, nagpakita ulit ang Panginoon for the second time kay Isaac. And then, ito ulit ang sinabi ng Panginoon. Ako ang Diyos ng iyong amang si Abraham. Huwag kang matakot sapagkat sasamahan kita. Pagpapalain kita at pararamihin ko ang iyong lahi. Alang-alang kay Abraham na tapat kong alipin. Lagi niyo po itong naririnig sa akin mga magulang o pwedeng mga future parents. Tignan niyo po yung benefit ng pagsunod ni Abraham hanggang sa kanyang anak at kaapu-apuhan. Nagre-reap sila ng benefit. Sabi ni Lord, sasamahan kita at pagpapalain dahil sa iyong ama. Hindi dahil may ginawa ng mabuti si Isaac. But because, sabi niya, pararamihin ko ang iyong lahi alang-alang sa ama mo, kay Abraham, na tapat kong alipin. Kapatid, nanay, tatay, nagtatapat ka ba ngayon sa Panginoon? Sumusunod ka ba ngayon sa Panginoon? Be sure of this. Magbe-benefit ang iyong mga anak. Ang iyong mga apo. Amen? Yung mga pagsunod mo ngayon is an investment. Hindi lang sa future mo, but sa future ng iyong mga anak. Dahil yung blessing ng buhay mo, it will flow maging sa iyong anak at kaapu-apuhan. Amen? Kaya kapatid, ito yung respond ni Isaac. Dahil sa matinding pagpapala ng Diyos, sinamahan siya ng Panginoon, pinagpala siya, sabi niya, nagtayo si Isaac ng altar. At sinamba niya si Yahweh. Tumigil sila sa lugar na yon at humukay muli ng balon ang kanyang mga alipin. I want you to focus for a second doon po sa unang tagpo at pangalawang tagpo na nagpakita si Yahweh, ang ating Panginoon, kay Isaac. Tignan po ninyo, yung una, dahil may famine at merong uncertainty, merong hindi sigurado yung future niya eh. Nag-aalala siya, may famine. No? Nagpakita sa kanyang Panginoon. Sabi niya, stay, I'll be with you and bless you. Pangalawa naman, merong fear and opposition sa buhay niya. Kasi kinakalaban na siya ng mga Filisteo eh. Dahil nainggit, tsaka natatakot na sa kanya. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, don't be afraid, for I am with you. Amen po ba? Sa mga pagkakataon po mga kapatid na sinusubok tayo, doon po natin madalas nakikilala kung sino ang Panginoon. Amen? Hindi sa panahon po ng kasaganaan, kundi sa panahon po ng kakulangan, madalas na-encounter natin si God. Hindi po sa panahon ng katahimikan minsan, kundi sa gitna po ng unos sa buhay natin. Doon natin nararanasan, nakikita ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Diba? Kapag natutunan po nating manatili sa gitna ng pagsubok, sa presence po ni Lord, doon po natin makikita yung tagumpay na nagmumula sa Panginoon. Amen? Kadalasan po, hindi natin lubos nakikilala si God sa ating comfort zone. Kung hindi madalas nakikilala natin, mas napapalapit tayo kay Lord kapag tayo dumadaan doon sa tinatawag na crisis zone. Okay? Nawawala ka dun sa comfort zone, nalilipat ka dun sa crisis zone. Bakit? Kasi po ang Diyos, nauna na siya doon bago ka pumupunta doon sa crisis mo. Inaantay ka na niya, inaabangan ka na niya. Amen? Our God is always ready to help us. No, when trials
Kapag dumadaan tayo sa pagsubok, nawawalan tayo ng lakas, God is our strength. Sabi po ng sa New Testament, I think it's Apostle Paul, when I am weak, then I am strong. Kapag po sa panahon na ikaw ay nangihina, ang kalakasan po natin nanggagaling sa Panginoon. Amen? So, katulad po ni Isaac sa Genesis 26. May tagutom, may takot, may mga kaaway, pero doon po nagpakita si Yahweh sa kanya. Doon niya po naranasan yung pangako ni Lord na totoong-totoo sa buhay niya na I will be with you. Amen? So, pag po tayo dumadaan sa testing, God is not absent. Doon sa testing and trials, doon mas pinaka-present si Lord. Amen? When we are weak, doon po pinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. And when we are uncertain, kapag hindi sigurado ang mga bagay-bagay, He reveals yung promises niya sa ating buhay. Kaya nga po kapatid, kapag napagtagumpayan mo yung mga testing, yan yung testimony mo eh. Pag walang testing, walang testimony. Amen? Pag walang pain, walang platform. Okay? Pag sinabi platform, ito yung magiging space mo para i-share mo yung naging pagsubok or struggle na napagtagumpayan mo. Amen? Sabi ng Psalm 46:1, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at hanggang saklolo kung may kaguluhan. Amen? Si Lord po yun sa buhay po natin. No? And alam mo kapatid, ito yung maganda kay Isaac. Sa point number 3, surrendering to God's presence. Nung pong napakayaman na niya, hindi siya naging mayabang. No? Pinagtabuyan nga siya eh. Sinira nga yung mga balon na hinukay nila. Pero wala po siyang ginawa. Ang ginawa lang niya, tahimik siya na naghukay ulit. No? Inaaragyado na siya, pero hindi po siya lumaban. He act in humility. Amen? And tignan niyo po yung sinabi ng Genesis 26:25. Nagtayo siya ng altar. Kapatid, madalas kapag pinagpapala po tayo, nakakalimutan na natin si Lord. Sana po hindi tayo maging ganon. Na pag tayo pinagpala na ng Panginoon, sobra-sobra, hindi po natin makalimutan ng tao, ang Diyos na nagpala sa atin. Amen? He built an altar. Pag sinabi pong altar, ito yung place of worship natin. Kapatid, may altar ka ba sa bahay niyo? Hindi naman yung meron kang santo at doon ka lang sisindi ng kandila, no? Sabi ko, pag sinabing altar, ito yung private place mo. Pwedeng upuan lang yan, pwedeng kwarto mo yan, kung saan ka nag-worship sa Panginoon. Kagaya po ni Isaac, kailangan meron po tayong i-build na personal altar po natin. Our place of worship. Amen? When God bless us, let us just not build our comfortable life, but let's build our altar. Amen? Kailangan po natin patuloy na mag-connect sa Panginoon, mag-abide sa Panginoon. May nakuha po ba tayo? Amen? So, tayo po lahat ay tumayo. Genesis 26 reminds us na ang greatest tragedy in life is not famine, but forgetting God. Amen? At ang pinaka-greatest blessing po is not wealth, but yung kasama mong lumalakad ng Panginoon. Kapatid, pwede po tayong iwanan ng tao. Pwede nag-abroad sila, namatay sila, o talagang nagkahiwalay na kayo dahil mayroong hindi pagkakaintindihan, o maybe ayaw ka na nila, ayaw mo na sila.
Ito lang ang pakiusap ko sa atin. Huwag na huwag niyong iiwan si Lord. Iwanan niyo na si Pastora, o sino man sa atin, pero sana hindi. Pero ang number one na hindi mo iiwan dapat is the presence of God. Ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kasi siya lang po yung talagang sigurado sa ating buhay. Kailanman hindi bumibigo ang Panginoon. Amen. Kaya kung meron kang hindi bibitawan, hindi iiwan, yun ay ang Panginoon. Ang presensya niya, ang salita niya. Amen. Because yan ang lifeline mo. Yan ang sigurado. Amen. Kayo po mga nanay, mga tatay, kung gusto niyong mag-succeed ang inyong mga anak, dalhin niyo sila, turuan niyo sila na mahalin ang presensya ng Panginoon. Mga cell leader, turuan niyo yung mga disciple niyong mahalin ang presence ni Lord. Meron po tayong 3 connection sa buhay natin. First is Christ. Pangalawa is cell group. Pangatlo is the church. At ang pinaka-importante doon na connection ng buhay mo na dapat hindi mapuputol is your connection with Christ. Kapatid, kung feeling mo ngayon parang malayo ka na kay God, now is the time to pray. Now is the time to surrender again to the Lord yung ating mga buhay. Kung merong mga bagay, mga tao, mga impluensya sa buhay natin, na imbis na ipalapit ka kay Lord, pinapalayo ka, baka pwede mo na yung bitawan. Amen. Kayo po yung nakakaalam niyan. Ano ba yung mga bagay, sino ba yung mga tao na nagpapalayo sa atin, sa ating relasyon sa Panginoon? Amen. Kailangan po natin itong isuko, isurrender sa ating Panginoon. And let us continue to abide in Him. Hallelujah, Father. Salamat po, Lord, sa inyong salita ngayong umaga nito. Tunay nga po, hindi po namin kaya, hindi po kami magsasaksit sa buhay na ito without your presence. May marating man kami, Panginoon, ito'y laging kulang, ito'y laging empty, ito'y laging dry without your presence. Even sa aming pananambahan ngayong umagang ito, Lord, kung wala naman po yung presence mo, wala naman po kwenta itong ginagawa namin. Kaya Lord, panalangin po namin, lagi po kami maging malapit sa inyo. Lagi po naming mahalin ang iyong presensya. Lord, bigyan niyo po kami ng pusong naghahanap sa inyo. Give us a seeker heart, Lord. Yung nagsisik sa iyo, Lord, naghahanap sa iyo. Lord, sinabi ng salita mo, pag lumapit kami, ikaw ay lalapit sa amin. Kaya kapatid, right now, kung tayo po ay nagnanais na mas mapalapit sa Panginoon, can I invite you to step forward in front? Kung nais mo na ipanalangin kita para po talagang mai-surrender mo yung buhay mo sa Lord, I invite you to come in front as an act of faith na Lord, dinideklara mo sa paglapit mo, gusto kong maging malapit ka sa akin, Panginoon. Gusto kong nasa buhay kita, Panginoon, kaya nandito po ako sa harap mo. Kapatid, nandito po yung presence ni Lord right now. Kung ikaw ay naging malayo, matigas ang puso mo dati, hindi mo hinahanap ang Panginoon, iba ang hinahanap mo sa buhay, now is the time to just surrender to the Lord. Panginoon, here I am right now. Sinusuko ko po ang aking buhay. Just say that to the Lord. Huwag kang mahiya, huwag mong pansinin yung katabi mo.
It's between you and God right now. Kung naging mababaw ka, naging religious ka lang, parang naging transactional ka, may ibibigay ka para may makuha ka sa Panginoon. Now is the time to repent. Pagsisihan po natin lahat ang ating mga pagkukulang, pagkakasala sa Panginoon. Patawarin mo kami, Lord, kung hindi po namin binigay yung the best namin sa iyo, Lord. Inuna pa po namin ang ibang tao, ang ibang bagay, imbis na hanapin ka sa buhay namin. Lord, right now, nagpapakumbaba po kaming mga anak mo. Ang aming puso'y nakayukod sa iyo, Lord. We are humbling ourselves before you right now. Patawarin niyo ang bawat isa sa amin, Lord. Patawarin niyo po kami na naging matamlay, malamig ang aming pagsunod sa inyo. Simula sa araw na ito, Lord, tulungan niyo po kami, unahin ka namin. I-honor ka namin sa buhay namin. Lord, sa inyo po ang buhay na ito. And we just want to worship you right now, Lord. We just want to lift up your name up high, Lord. Here we are, Lord. Ito po yung mga anak mo, Panginoon. Nagtatapat sa iyo, lumalapit sa iyo. And I know, hindi po sila mapapahiya. Lord, show yourself strong sa kanilang mga buhay. Ipakita mo kung sino ka sa buhay nila. Tulungan niyo sila, iligtas niyo sila from this famine na nararanasan nila sa buhay nila. If there is emptiness, there is dryness, there is unfulfillment, Lord, punuin mo ang puso nila. Yung pagmamahal na kailangan nila, yung peace, yung provisions na kailangan nila, yung purpose and direction na kailangan nila sa buhay nila, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magpuno sa kanila, Lord. Panginoon, you are our source. Sa inyo po nang gagaling ang lahat. Ang aming lakas, ang aming pag-asa, ang aming pananampalataya. Lord, it all comes from you. Kaya panalangin ko, Lord, hindi po kami mawala sa inyo. Hindi po kami ma-disconnect, hindi kami ma-drift away, hindi kami lumayo sa inyo. Patuloy pong lumalim ang ugat ng bawat isa sa amin. We will be rooted in Christ, rooted in your word. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, i-honor mo yung faith ng aking mga kapatid sa paglapit nila sa iyo ngayong umaga ito. Sagutin mo ang kanilang mga panalangin, ang kanilang mga desire, Lord, that honors you. Ito po ang aming panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. Bilang pong pangwakas, nais ko pong awitin natin itong kantang One Thing bilang ating parang panalangin. Sabihin po natin ito. Awitan po natin ang Lord. Hallelujah. One thing that we desire is yung presence ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. One thing we desire, Lord, is to be with you. One thing I desire. Damhin niyo po yung yakap ng Panginoon sa atin ngayong umaga ito. Come on.
kapatid. God is touching us right now. God is embracing us right now. Lord, your name is higher than all created things, higher than hopes, higher than dreams. The name of the Lord.
know, we can all be seated, and I would like to call Kuya Mogs for our tithes and offering. Are you blessed? Amen. Naramdaman po ba natin si Lord? Amen po. Sino po yung na-bless? Amen. Amen. God is good. And all the time. Amen po ba? Sige po, i-ready na po natin ang tithes and offering natin. And tayo yung tumayo po. Ang sabi pong ganyan, mapalad po yung nagbibigay na masaya, masigla, hindi napipilitan. Amen po ba? Kaya po, tayo, no, nagbibigay tayo ng masaya. Lalong-lalo na kapag tumutulong tayo, di ba? Masaya po tayo. Hindi tayo napipilitan. Amen po ba? And ganoon din tayo sa pagsunod sa Panginoon, hindi tayo napipilitan. Amen? Kailangan masigla tayo, masaya tayo, at gusto natin ginagawa natin. Yes. Amen? Sige po, let's all stand and pag-pray po natin yung mga kaloob natin at yung tithes and offering natin. Father God, we thank you, Lord God, for the favor, blessing na binibigay mo sa amin. Salamat, O God, this offering, Panginoon. Dalangin namin na madagdagan pa to, Lord God. Even yung tithes namin, increase po namin, Lord God. Kaya Lord, kayo po ang nagpo-promote, kayo po ang nagpo-bless, nagpo-provide sa amin, Panginoon. Wala nang iba. Kaya sabi mo, Lord God, alam namin tapat ka sa mga lingkod mo, tapat ka sa mga bibigay, Panginoon. Kaya Lord, hindi mo kami pababayaan, God. Alam namin mula noon hanggang ngayon, tapat ka sa amin, God. Kaya salamat po, Lord God. We honor you, Lord God, in this place, in our life, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sige po, let's all stand and receive the blessing of the Lord this morning. Let's all raise our hands towards heaven. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord give you joy, peace, excellent health, good sleep, good rest. And I declare healing sa lahat po ng merong mga karamdaman right now. We apply and we invoke the blood of Jesus. I declare yung protection ng Lord sa bawat isa sa atin. Walang aksidente, walang hospital, walang magkakasakit in the name of Jesus. And I declare breakthrough in our finances. Bigyan tayo ng Lord ng idea how to get out of poverty and debt. Hindi lang po tayo magkukulangan, but we will be blessed to become a blessing. I declare we will be the head and not the tail. Tayo po ay mga daluyan ng pagpapala, daluyan ng blessing, love ng Panginoon, daluyan ng inspiration, ng kasiyahan. Hallelujah, in the name of Jesus. And nawa, bigyan po tayo patuloy ng hunger, ng uhaw ng Panginoon sa kanyang mga salita, sa kanyang presensya. I declare this in Jesus' name. Amen.